Alamin kung paanong libu-libong tao ang naaabot ng di nagmamaliw na mensahe ni Hesukristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FEBC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Operations Officer ng FEBC Philippines. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo'y magalak at magdiwang. Talagang patuloy tayong ginagabayan ng Panginoon sa bawat araw. Nagkaroon man ng mga pagsubok, issue at mga kabiguan, tiwala kami na ang layunin ng Panginoon ay nananaig sa lahat ng ito. At ngayon, dinala niya tayo sa isang panibagong taon. Ang 2023 ay hindi basta ordinaryong taon. Dahil para sa Far East Broadcasting Company Philippines, ito ang ating ika-75 taon ng pagsasahimpapawid. Sa pamamagitan lamang ng walang hanggang pag-ibig, awa at katapatan ng ating Panginoon ay narating natin ito. 75 taon ng pagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. Kaya't halika, samahan mo akong lingunin ang 2022 ng may pasasalamat. At samahan mo rin ako na manalangin para ngayong 2023. Ako si Luis Miguel Castillo at ito ang programang The FEBC Report. Ang simula ng taon ang pinakamainam na oras para punuin ang ating mga puso ng pasasalamat. Nais kong unahin ang pasasalamat sa Panginoon para sa lahat ng patuloy na nakikinig sa ating mga programa. Salamat sa Banal na Espiritu na patuloy na humihipo sa puso ng bawat isang nakikinig sa ating mga programa sa radyo. At isang pagpapala ang inyong mga komento at mensaheng ipinapadala sa Facebook, Instagram, Twitter at YouTube. Pati na rin sa pamamagitan ng text, tawag, email at liham. Tulad ng sabi ng Panginoon sa Isaias Kabanata 55, Talata 11. Ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito pinadala. Pakinggan natin ang isang sulat galing kay Ginang Gloria Concepcion Buenavente, isang tagapakinig ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Bilang isang senior retired master teacher, alas 4 pa lang na madaling araw ay nakikinig na ako sa 702 DZAS at umaabot ito hanggang gabi. Buo ang araw ko kapag nakapakinig ako sa mga programang gabay ni na Evangelista Paul Mortiz at Beth Flores at ang mga programa nila Pastor Ed Lapiz, Pastor Joey Umali at Miss Chiki Holman Yulo. Masugid rin akong tagapakinig ng Family Matters, isang programang gagabay sa bata man o matanda. Salamat sa mga taong nasa likod ng napakagandang mga programa ng DZAS. Nagbibigay kayo ng ilaw sa mundo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Bilang listener, nagiging mas malakas ang aking isip, katawan at espiritu. Na-inspire talaga ako, kaya ibinabahagi ko rin ang mga karanasang ito sa aking pamilya at mga kaibigan. Pwede kang makinig sa balita tuwing alas 6 ng gabi nang walang nararamdamang takot o pangamba dahil malumanay at walang pagkiling ang paraan ng mga tagapagbalita at wala rin silang mga komersyal. Ganito kumikilos ang Diyos. Hinihikayat niya ang kanyang mga anak na suportahan ng isa't isa. Gusto ko rin sanang malaman kung paano nagsimula itong FEBC. Sino ang nagtanim nito? Dahil ngayon, inaani na natin ang mga bunga ng kanyang mga ideya. At lahat ng ito'y para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maraming salamat, Sister Gloria, sa iyong sulat. Purihin ng Panginoon sa buhay ng mga taong ating naaabot. Natutuwa akong ibahagi sa inyo ang mga kwento tungkol sa kung paano nagsimula ang FEBC DZAS at ang mga dapat abangan sa nalalapit na countdown ng ating 75th anniversary celebration. Ang lahat ng ito'y mga buhay na patotoo kung paano gumagawa ang Panginoon upang maisakatuparan ang kanyang pagtubos. Ang isang episode ay hindi sapat para banggitin ang lahat ng mga bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya't patuloy lang na tumutok sa ating mga programa
dahil bawat linggo may bago akong i-share tungkol sa gawain ng FEBC. Pati na rin sa mga gaganapin sa nalalapit na pagdiriwang ng ating 75th anniversary. Malaking bagay ang maging bahagi ka nito. Sa panibagong paglalakbay natin kasama ang Panginoon, ngayong taon, naway maging pagpapala tayong lahat sa iba. Nagtitiwala kami na ang mga kwento ng buhay na iyong maririnig mula sa mga broadcast ng FEBC ang palaging magpapatatag ng iyong loob upang patuloy na makibahagi sa pagtatayo ng kaharian ng Panginoon dito sa lupa. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Muli ito po si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Hanggang sa susunod na linggo, pagpalain ka ng Diyos. Iyong napakinggan ang The FEBC Report. Para mapanood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow kami sa Facebook at FEBCPH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website febc.ph/give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon.